Ipapalop lang tayo kay former CJ Renato Puno. Justice, magandang umaga po. Good morning. Opo. Umiinit to. Positive ang reaksyon ng ating mga kababayan doon sa People's Initiative na binanggit ho ninyo. Ano po? Pero may mga nagsasabi na medyo nangangarap po tayong matupad ang People's Initiative dahil daw so ang proseso napakahaba, napakahirap at mukhang mahirap gawin. Ano hong reaksyon nyo dito, Justice? Palagay ko po ay hindi imposibleng makuha yung mga requirements na tinatalaga ng ating batas. Yung threshold na 10% at 3%. Opo. Unang-una po, yung mga requirements na yan ay hindi itatalaga ng batas kung yan ay imposible na makomply ng tao. Pangalawa po, makikita natin na itong issue na ito ay talagang nasa consciousness ng tao at nakikita nila yung pangangailangan na magkaisa-isa. Kanya napakarami pong positive responses yan sa Visayas, sa Bicol, sa Mindanao. At ang kinakailangan lang ay itong mga efforts na ito ay pag-isa-isahin. Pero bakit po ninyo naisip ang People's Initiative, Justice? Kasi po tatlo po yung estratehiya na maaari nating gamitin para mabigyan ng solusyon yung problema na yan. Unang-una, through Congress. At ginagawa na yan, sinasabihan natin yung mga congressman natin, senador, na gawin yung karapat-dapat gawin na batas para bigyan ng solusyon ng problema. Yan po ang unang strategy. Ang pangalawa po, yung ginagawa naman ng ibang mga kasama natin na pumunta sa Korte Suprema, naghain ng petition doon para mapawalang visa yung PDAP law. Ang pangatlo po, sinabi ko nga, tinawag ko ang pansirang ating bayan, na ang pangatlong remedyo yan ay yan nasa kamay natin, kamay ng mamamayan. At yan ay through People's Initiative. Yan naman pong mga remedyo na yan ay hindi inconsistent with each other. Okay. So tama lang ho sinabi ni Justice Carpio na walang kapangyarihan si Pangulong Ninoy Aquino na i-scrap ang pork barrel o PDAP. Ang may kapangyarihan po ay ang Kongreso at ang Supreme Court. Kung iisipin po natin na yung power of the pars belongs to Congress. Opo. Masasabi natin na dapat ang Kongreso gumawa niyang batas, sila rin ang may kapangyarihan na mag-amenda ng batas. Yan naman pong Korte Suprema, kung yung batas ay labag sa ating konstitusyon, ang kapangyarihan ay nasa Korte Suprema para yan ay pawalang bisa. So tama po sinabi niya na Supreme Court lamang at Kongreso ang pwedeng bumuwag sa pork barrel o sa PDAP at hindi ang Malacanang o ang Pangulo. May pangatlo pang pwedeng bumuwag yung taong bayan through People's Initiative. Ayun, opo. Pero yun nga daw po, napakatagal daw po ng proseso. At yung pinakamabilis ay ang Kongreso at saka ang Supreme Court. Kahapon nagsalita si Chairman Brillantes. Ang sabi niya, yung bago nating teknolohiya kung gagamitin ay mapapabilis yung pag-verify yung mga signatures ng mga rehistradong botante na papayag sa People's Initiative. At saka yung pagpapakalat ng tanong sa taong bayan, mabilis din with the technology today. Opo, tsaka isa lang naman ang tanong dyan pagdating doon sa referendum, yes or no lang yan. Yes or no. At ang sabi nga ho ng ilang mga reaksyon dito,
kinakailangan ay maalis din, wag gamitin yung salitang pork barrel sapagkat yung pork barrel ay gawa-gawa lang yon ng ng executive. So ang kinakailangan, ang linawin dito, yung pag-aalis ng alokasyon para sa mga mambabatas. Tama ho ba yun? Ang kailangan pong tingnan ay gumawa ng isang batas na pipigil sa pag-abuso ng paggamit ng kapangyarihan. Kesyo kapangyarihan niya ng legislatura o kapangyarihan ng executive department. Opo. Well, bakit kinakailangan pa natin ng People's Initiative kung ito'y nasa kapangyarihan naman ng Kongreso na tanggalin na yung pork barrel o PDAP na yan at pati na sa Supreme Court? Yun nga po itinalagang reserve power ng ating 1987 Constitution. Opo. At yan po dahilan sa noong panahon ni Pangulong Marcos, nagkaroon na rin tayo ng ganong experience. Nakita natin kung paano yung Kongreso nung panahon na yun ay hindi ginawa ang kanilang katungkulan. Kanya para yan ay hindi na maulit. Nilagay yung poder na yan sa kapangyarihan ng ating mamamayan. Kanya kung nakikita natin na hindi gumagalaw ang Kongreso o ang ginagawa nilang batas ay hindi karapat-dapat, maaari ngayong gumalaw ang ating mamamayan through People's Initiative. Halimbawa po, yung dapat gawing batas para mapigil yung mga political dynasties. Kung hindi ginagalaw yan ng Kongreso, pwede pong gawin ng mamamayan yung batas na yan. Ganon din yung Freedom of Information Bill. Opo. Pero yung proposal nyo, isa lang yung tanong tungkol sa pork barrel. Pwede ho ba isa ba yun? Unahin po natin ito dahil ito yung malaking problema sa panahon ngayon. At napakahalaga na ang mamamayan ay ipakita ang kanilang poder. Sapagkat pag napakita na nila ito, ay sa susunod ng mga panahon ay mas madali na ito. Kasi baka daw pag naalis na ito, mawawala na rin ang political dynasty. That is precisely the point. Posible, opo. Posible. Pero pag nag-desisyon na ang Supreme Court, kasi palagay ko po mas mabilis ang Supreme Court kesa sa Kongreso sa aksyon, pag nag-desisyon ang Supreme Court na nagdeklara na unconstitutional ang pork barrel, so wala na po ang People's Initiative. Mali po yung impresyon na yun. Okay. Mali yung mga nagsasabi ng ganong komentaryo. Kapag ang Korte Suprema po ay nagdesisyon, sinabing wala na yung pork barrel, unconstitutional yan. Ang gusto sabihin lang nun, wala na yung batas tungkol sa ganyang pork barrel. Ang question ngayon, kung wala na yung batas na yun, ang kinakailangan naman natin ay yung bagong batas. Napapalit. Para yung problema na yan ay hindi na mauulit. Yung bagong batas, hindi pwedeng gawin ng Korte Suprema yun. Kanya yung bagong batas ay pwedeng gawin ng Kongreso o ng People's Initiative. Okay. Di tama rin yung sinabi sa amin ni Dean Aquino ng Sambeda na dapat hindi yung bubuwagin lang ang pork barrel. Dahil pag binuwag ang pork barrel, baka palitan lang ng pangalan ng susunod na administrasyon o ng kasalukuyang administrasyon. Tama po yun. Pagka sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional yung batas, umpisa pa lang po ng labanan yun kung paano naman tayo gagawa ng makabuluhang batas para yung problema na yan ay talagang mawala na. Okay. Malinaw na ho yun. Justice, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo, Justice. You're welcome. Si Justice, dating Chief Justice Renato Puno.